Para akong lumutang sa alapaap dahil sa sarap ng halik na iginawad niya sa akin. Naramdaman kong mga kamay ni Brian na dahan-dahang inaangat ang pang-itaas kong damit. Ipinasok niya ang kamay niya sa ilalim ng damit ko. Sa markang sentro ng sakit na nararamdaman ko. Sa di maipaliwanag na dahilan. Nang dumampi ang mga kamay ni Brian sa marka ko, na walang parang bula ang sakit na nagmumula doon. Ang kamay niya ay parang naging sagrado. Inalis nito lahat ng kadiliman at sumpang nararamdaman ko. Mahiwaga. Pero mas mahiwaga ang sensasyong kapalit ng mumunting haplos ni Brian. Tumatagos mula sa puso ko. Kailangan ko siya. Kailangan siya ng katawan ko. Kung hindi ko nagawa noon, gagawin ko ngayon. Pinangarap kong mga sandaling ito. Dapat ay magkaroon na ng katuparan. Nilaliman ko pang lalo ang halik ko kay Brian. Mas naging mapusok ang kamay ko kaysa sa kanya. Pinaglandas ko ang dalawa kong palad sa buong katawan niya. Mula sa dibdib, patungo sa pormadong tiyan at balakang. Hindi pa ako nakontento. Sinapu ko ng dalawa kong kamay ang kanyang pangupo. Umangat na lalo ang libido na nararamdaman ko. Ibinaba kong halik ko sa leeg niya hanggang sa balikat. Napakasarap ng balat ni Brian. Parang nectar. Mabango at nakakahalina. Hindi ko mapigilan ang sarili kong mas lalo pa siyang galugarin. Hinubad ko ang damit niya. Pumaibabaw ako sa kanya. Pumesto ako sa ibabaw niya. Napakagat ako sa labi nang makita kong lumitaw sa mga mata ni Brian ang pagnanasang matikman na muli ang aking nakatagong kagandahan. Hindi ko siya pagdadamutan. Nagpakawala ako ng isang ungol na mas lalong ikinatindi ng sensasyong nakikita ko sa mukha niya. Ang sarap sa pakiramdam, para akong mababaliw. Isinuklay ko ang kamay ko sa buhok, hindi para ayusin, kundi para guluhin. Gusto kong maging isang napakagandang diyosa sa paningin niya. Dumukwang ako upang abutin na muli ang mga labi ni Brian. Paglapat ng bibig ko sa bibig niya, parang naglabas ng maitim na enerhiya ang katawan ko. Pakiramdam ko namumula ang mga mata ko sa sobrang init niyon. Naging pula na rin ang paningin ko. Nalululong na siya. Napangisi ako. Sa wakas, ito na ang katuparan ng lahat. Mapapasakin na siya. Mapapasakin ka na, Brian Villamor. Binaba ko ang mukha ko upang halikan at sambahin ang kaperpektuhan niya. Ito na ang sandali. Amanda! Nagulat ako nang biglang bumalikwas si Brian. Inagaw niya ang pants niya mula sa akin. Huling inangat iyon at itinali ng mahigpit. Nanghina ako. Umikot bigla ang paningin ko. Napapikit ako sa kabiguan. Amanda, wake up! Wake up! Niyugyug niya ako. Napasinghap ako ng tila ang itim na enerhiyang lumukob sa akin ay bumalik na muli sa katawan ko. Amanda, I'm sorry baby. I'm sorry. Bulong sa akin ni Brian. Tumitig akong muli sa mukha niya. This time yumakap ako ng mahigpit sa kanya. Natakot ako. Ang bilis ng pintig ng puso ko. Parang may kakaibang puwersang bumalot sa akin kanina. Bakit mo kasi ako hinalikan? Reklamo ko sa kanya. Hindi ko kailangang magpaliwanag kay Brian. Alam kong alam niya kung anong nangyari sa akin kanina. Dahil yun lang ang paraang alam ko, para wag ka nang masaktan. Ganting bulong niya sa akin, tapos ay hinalikan ako sa leeg. Humarap siya sa akin, isinuot niyang muli ang pang-itaas kong damit. Saka ako hinalikan sa kamay, tapos ay ngumiti siya sa akin. Gumaan bigla ang pakiramdam ko, napangiti na lang din ako. My goodness, muntik ko nang gahasain si Brian. Lokong Hades, muntik nang magtagumpay. Pero sayang kasi nandun na Langya naman Napahawak ako sa marka. Kumikirot pa rin iyon. Napansin ni Brian ang pangiwi ko, kaya niyakap niya ako at hinalikan sa noo. Natuklasan ko sa tuwing nadidikit ako kay Brian. Nawawala ang sakit at napapalitan ng matinding kagustuhang magpaangkin dito. It's my body working against my heart and mind. Pack a few of your things, Amanda. We're going on a long trip. I wanna understand what's happening to you. Isang tao lang ang alam kong makakasagot ng mga tanong ko. Mahaba ang naging biyahe namin ni Brian sa daan. Madaling araw na nang itigil niyang sasakyan sa bukana ng isang malawak at matalahib na kagubatan. We're here, sabi niya sa akin. Saan tayo pupunta? Ngiti ang isinagot niya. Malalaman mo din, pero bago yon. Latraya mo. Kailangan mo akong samahang pasukin ang gubat na yan. Che, irap niya dito. Sa impyerno nga prepared akong samahan ka. Diyan pa kaya?
Piece of cake. Umiling-iling lang siya sa akin. What now? Hindi siya naniniwala. Come on. Iniwanan namin ang kotse sa tagong bahagi. Pareho kaming naka-backpack ni Brian. At komportable ang suot kong sports bra na umaabot sa kalahati ng tiyan ko. Pinatungan ko yun ng waterproof jacket. Nagsuot din ako ng performance leggings at trail sneakers. Wala akong magagawa kung sa abs ko mapunta lahat ng atensyon ni Brian. Haha, I can't help it. Pero nang mapatingin ako kay Brian, hindi ko pa nakikita ang abs niya. Nakanganga na ako. Akala ko hiking ang pinunta namin dito. Bakit feeling ko photoshoot? Leche. Para siyang may shooting ng commercial ng hiking outfit. Palong-palo ang simpleng white body hugging shirt, cargo pants and black trail boots niya. Indiana Jones 2017 version. Great God na pauwi sa Mount Olympus. Shit, ang sarap magmura. Let's go, sabi ng Greek God. Me, nga. Amanda, let's go. Nakakailang hakbang na siya, hindi pa rin ako nakakagalaw sa kinatatayuan ko. Humabol ako sa kanya habang naglalakad sa masukal na daan. Kumapit ako sa braso niya. Imbis pagpantasyahan sa malayo, pwede naman sa malapit eh. Ang sarap sa pakiramdam na lahat ng atensyon niya ay nasa akin. Sa tuwing may mahirap na daan na kailangan lampasan, inaalalayan niya ako. Minsan binubuhat na lang para hindi mahirapan. Ang totoo, kaya ko. Sisiw lang sa akin tong hiking na to. Gusto ko lang talagang magpabebe. Gusto ko lang sumayad ang kamay niya sa katawan ko. Bakit ba? Malayo pa tayo? Tanong ko. Malapit na. Pagod ka na ba? Hindi, nagtatanong lang. Saan ba talaga tayo pupunta? Kailangan kong alamin kung bakit sumasakit ang marka mo. Natatakot akong maulit yun at hindi ko alam ang gagawin ko. Kinilig ako. Langya. Ako, alam ko kung anong gagawin mo. Halik mo lang okay na eh. Pagbibiro ko. Naisip ko rin yan, pero delikado. Hindi sa lahat ng oras nasa kondisyon ako para pigilan ang sarili ko. Kasi nagagandahan ka na ng sobra sa akin? Binabawi mo na bang sinabi mo dati na ayaw mo sa babaeng may abs? Kumikinang ang mga mata ko. Ayoko pa rin sa babaeng may abs. Bakit? Mahal mo ako? Tiningnan niya ako sa mga mata. Hindi ko alam kung bakit mahal kita. Baka dahil sa marka mo. O baka dahil nabibigla lang ako. Pinag-aaralan ko ngang huwag kang mahalin eh. Sumama ang mukha ko. Biglang kumulo ang dugo ko sa kanya. Gusto ko siyang hampasin ng backpack na hawak ko. Ganun ba? Good luck sa'yo. Masama ang loob kong nagpatiuna sa paglalakad. Hindi ako nag-iinarte. Nasaktan talaga ako sa sinabi niya. Amanda! Watch out! Sigaw niya mula sa likod ko. Saka ko lang na-realize kung bakit. Nang namataan kong isang malaking log trap na patungo sa direksyon ko. Nanlaki ang mga mata ko. Kapag tumama ang trosong to sa akin, bali-bali ang mga buto ko. Pero dala ng instinct, nagawa kong tumalon sa gilid upang makaiwas. Isa pang malaking troso ang paparating. Tumalon ulit ako sa ibabaw na yon upang wag tamaan. Ang lakas ng tibok ng puso ko habang nakaluhod ang isang tuhod ko sa lupa. Pinapakiramdaman ng paligid. Tumakbo papunta sa akin si Brian. Shit, are you okay? Halos mamutla siya sa kaba. We came to the part where forest traps are everywhere. Damn! Kinakabahan ka ba? Buti nga sa'yo. Irap ko sa kanya. Inalalayan niya akong tumayo pero pinalis ko ang kamay niya. Bumuntong hininga si Brian. Nagbibiro lang naman ako. Seryosong sabi niya. Kumunot ang noo ko. Mamahalin kita hanggang sa huling tibok ng puso ko. Sabi niya habang nakahawak sa pisngi ko. Napalunok ako. Nag-vibrate ang puso ko sa kilig. I managed to avoid all the traps with Brian's help. He seemed to know this deadly forest by heart. Sa gitna ng matatangkad na puno, makakapal at matutulis na damo, natagpuan namin ang Pakay, a secret training camp in the middle of the forest. Hindi madali ang makapasok sa lugar na iyon. Kinailangan pa naming umakyat ng puno, maglambitin sa mga baging at tumalon sa mataas na bakod ng kampo, nagawa sa buhay na kawad ng kuryente. Ang hot ni Brian na gawin ang lahat ng yon. Paminsan-minsan ko lang makikita sa kanyang mga stunts na ganon, pero sa tuwing nakikita ko nalalaglag ang puso ko. Ang galing pa ng pagkakalapag niya. Nakabaluktot ang isang tuhod habang nakasuporta ang isa.
Parang sa mga hot Greek gods na nakikita ko sa palabas. Kapag pinapanood ko siyang gumalaw, para akong nanonood ng pelikula sa big screen. At dahil distracted ako, pagtalon ko sa loob ng kampo nawalan ako ng balanse. Pagbagsak ko, humampas ako sa lupa at gumulong. Ay, ang sakit! Amanda! Patakbong lumapit sa akin si Brian. Langya, hindi ako lampa. But when Brian's around, lahat ng skills ko nakakalimutan ko. Nagmumukha tuloy akong ewan. Okay lang ako. Kahit hindi. Brian, you're here! May isang magandang babaeng lumapit sa akin na nakadamit pang training. Nakalabas ang maganda at well-toned na abs nito. Pati na rin ang magandang hulma ng legs na halatang sabak sa iba't ibang mahihirap na activity sa training camp. Hindi ako pinansin ng babae. Sa halip hinilan nito mula sa akin si Brian at niyakap. Kainis. That's below the belt. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Kahit masakit ang balakang ko, pinilit kong bumangon para makita ko ng maayos ang pagmumukha ng babaeng unang kita ko pa lang. Kumulo na ang dugo ko. Kinausap nito si Brian sa Greek. Base sa galaw nito mukhang sabik na sabik itong makita si Brian. Nakakaasar kasi maganda ang mukha ng babae. Ang sarap ingudngod sa lupa at paduguin. Maganda din ang balat nito. Naka-braid ang buhok, parang pinangangalandakan ng magandang leeg. Nakakapikon. Bumaling si Brian sa akin. Sigurado kang okay ka lang? Tumango ako. Pinagpagan ko ang damit kong kinapitan ng lupa. Amanda, this is Jamaica. She's one of the best combat trainers here. Pagpapakilala ni Brian, as if I care. Jamaica, this is Amanda. The future vessel of Hades. Pagkukumpleto ni Jamaica sa sasabihin ni Brian. Hindi lang pala aura nitong nakakabwisit, pati din pala dila nito. Lumapit ito sa akin at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Mas matangkad ito, kaya bahagyang nakatingala ako. Ngumisi pa ito sa harap ko. I honestly don't understand why the goddess of the underworld chose a weakling like you. Ni hindi mo kayang pumasok sa camp nang hindi gumugulong sa lupa. Bulong nito sa akin. Hindi ko alam kung ayaw niya lang iparinig kay Brian ang mga sinasabi niya. Aba, marunong magtagalog ang isang to, pero mas marunong mang-insulto. Hindi ko pinansin. Ayokong magmukhang kontrabida sa paningin ni Brian, baka ma-turn off sa akin. Mahirap na. Pero ang totoo, gustong-gusto ko nang pakainin ng alikabok ang mayabang na to. Brian, your grandfather will see you now. Lapit sa amin ng may edad na lalaki. Puti na ang balbas at buhok nito. Pero halata sa loob ng makapal nitong damit ang matipunong pangangatawan na para bang hinubog na ng panahon. Tinanguan ito ni Brian. Nagpaalam siya sa akin tapos ay pumasok sa malaking bahay sa gitna ng kampo. Nung umalis si Brian, matalim ang tingin na iniwan sa akin ni Jamaica bago umalis. Mabuti na lang umalis ito. Kung hindi, hahatiin ko talagang atayin nito. Gumala ako sa buong kampo. Iba't ibang pagsasanay ang nakita ko. Napakaraming tauhan ni Brian. At lahat ay mukhang magagaling, kahit na mga babae. Lahat ng uri ng martial arts ay kinakabisan nila. Kasama ng pag-akyat sa mga puno, paglambitin sa mga baging, at pag-asinta gamit ang patulis na kutsilyo. Sa kabilang panig ng malawak na kampo, naroon ang pagsasanay ng iba't ibang weapons. Pag-assemble ng baril, pag-detonate ng bomba, pati na rin ang walang mintis na pagbaril. Ang kumuha ng atensyon ko ay ang gladiator spear fighting na itinuturo ng mga babaeng kasapi. Nung nasa training pa ako, paborito kong weapon sa pakikipaglaban ng spears. Gamay ko yon at masasabi kong magaling ako doon. Tumayo lang ako sa gilid upang manood, pero hindi ko inaasahang mapupunta sa direksyon kong sibat. Matulis yun at gawa sa bakal. Kung hindi ako nakailag, tatama sa leeg ko yun. Naningkit ang mga mata ko nang makita kong makahulog ang ngisi ng isang babaeng trainee. Hindi yun aksidente. Sinadya niyang ibato sa akin ng spear na hawak niya. Leche. Hindi mahaba ang pasensya ko, lalo't wala si Brian. Walang makakapigil sa akin na lamugin ng mayabang na babaeng to. Kinuha kong nakabulusok na sibat na hinagis niya sa akin. Ekspertong pinaikot ko yun sa kamay at katawan ko, kagaya noong nasa training pa ako. Manipis ang sibat, pero mabigat ito at gawa sa purong bakal. Maganda din ang pagkakahulma ng dulo nito. Matalim at may kakayahang gumawa ng malalim na pinsala sa kalaban. Tinungo kong training field habang ang mga mata ko'y matalim na nakatingin sa hambog na kalaban. Pinakitaan ako nito ng mas mahaba at matalas na spear. Samantalang ako'y naghubad ng jacket, itinira ko ang panloob kong sports bra at leather leggings para makakilos ng maayos.
Umangat ang gilid ng labi ko. Pinag-aralan ko ang tindig niya at kung anong advantage ko sa kanya. Doon ko kailangan mag-focus. Siya ang unang sumugod. Gusto niya akong tapusin kaagad. Inumang kaagad niya sa leeg kong sibat na hawak. Pero hindi ako ganun kadaling patumbahin. Umikot ako para makailag. Napunta ako sa likod niya at nagawa ko siyang sipain sa tagiliran. Nagalit ang mukha ng babae. Sunod-sunod ang atake niya. Wala akong ginawa kundi ang umiwas. Na-corner niya ako. At nang madapa ako sa lupa ay doon niya ibinuhos lahat ng opensa. Mabilis siya at malakas. Halos hindi ko makita ang mga galaw niya. Hindi ako pwedeng matalo. Sinikap kong salagin lahat ng pagtatangka niyang tuhugin ako ng sibat. Nang makakita ako ng pagkakataon, malakas ko siyang nasipa hanggang siya naman ang nabuwal at akin naman ang advantage. Hinampas ko siya ng sibat sa katawan. Ininda niya yon. Alam ko ng kahinaan niya. Magaling siyang umatake pero mahina siya sa depensa. Kailangan ko lang talagang maghanap ng butas sa mga atake niya. Naging matalas ang tingin ko habang siya walang tigil ang pagnanais na maibaon sa akin ng spear. Ako naman pinag-aaralan ng mga galaw niya. Naningkit ang mga mata ko nang tumalon siya at atakihin ako mula sa itaas. Kaagad kong hinampas ng sibat ko ang sibat niya. Tumalon ako at sinalubong ko siya ng sipa sa ere. Paglapag niya sa lupa, hindi na siya nakabangon. Napangisi ako. Akala ko tapos na. Pero 3 iba pang fighter ang sumugod sa akin upang ipaghigante ang kasamahan nila. 1 lalaki, 2 babae. Kung kanina'y mabilis ako, kailangan ko ng dobleng konsentrasyon ngayon. 3 kalaban ko. At sabay-sabay sila ng atake. Mas mabilis ang ginagawa kong iwas at depensa. Pero kapag nagkakaroon ako ng pagkakataong umatake, sinisigurado kong iindahin nila at bubuwal sila sa lupa. Umikot ako, tumalon at dumapa para lang makaiwas. Pero isang malakas na hampas sa likod ng 3 nagpagupo sa mga ito. Kainis, pagod na ako. Dumudugo na ang bibig ko. Nang matalo ko ang 3, isang grupo pa ulit ang sumugod sa akin. Halos umikot na ang paningin ko. Nakapagtataka dahil parang hindi na training ang nangyayari. Parang gusto na akong patayin ng mga ito. Wala si Brian sa paligid. Tanging sarili at kakayahan ko sa gladiator fight ang magsasalba sa akin. Pinalibutan nila ako. Pumwesto akong nakagwardya sa akin ng sibat na hawak ko. Kailangan ko ng 2. Sa dami nila. Kaya inabot ko ang sibat ng isa sa mga natalo ko. Sabay-sabay na naman ang atake nila. Mamamatay ako kapag nagkamali ako ng kahit na 1 beses lang. 2 sibat ang gwardya ko. Hindi pwedeng bumaon sa katawan ko ang mga sibat na hawak nila. Kainis. Mukhang hindi sila titigil hanggat hindi ako namamatay. Kung mabilis sila, kailangan ko triple. Tumatakbo ako paminsan-minsan. Kailangan silang maghiwa-hiwalay dahil hindi ko kakayanin ang sabay-sabay na atake. Ang unang makaabot sa akin, sinisigurado kong mapupuruhan at hindi ka agad makakabangon. Paisa-isa, padala-dalawa. Hanggang sa lahat sila mabuwal sa lupa at ako ang maiwang nakatayo. Hinihingal na ako. I can't barely stand. Sa 2 sibat na lang ako nakakapit. Napaluhod na ang isa kong tuhod sa lupa. Napapikit ako. Pinakiramdaman ng paligid. Isang pares ng itim na combat shoes ang namulatan ko. Nang tingalain ko, si Jamaica iyon. May hawak itong silver spear na halatang gustong itarak sa akin. Tumayo ako. Sinalubong ko ng mas matalim na tingin ng mga titig niya. Huminga ako ng malalim upang humigop na muli ng lakas. Hindi ako magpapatalo sa babaeng to. Tinawag akong lampan nito kanina. Tingnan natin ngayon. Sinasabi ko na nga ba't atat itong tapusin ako. Tumalon ito sa gawi ko habang nakaumang ang sibat sa ulo ko. Umikot ako upang makaiwas. Nang sundan niya ang atake, umilag na ulit ako at bahagyang tumakbo upang makahanap ng distansya. Pagod na ako. Wala akong laban kung lalabanan ko siya ng harapan. Mas marami siyang advantage sa akin. Aminin ko man o hindi, nakita ko kaagad ang kilos niya na isa siyang magaling na fighter. Kung hindi ko mababawi ang lakas ko, matatalo ako. Jamaica's body was moving fluidly with the 2 deadly spears on either side of her. Magaling siya, mabilis at matalas ang pakiramdam. I can't believe I'm staring at my own blood dripping out of my left arms. We've been fighting for a few minutes now, yet I still can't figure out her technique, nor her weakness. Hindi pa nawawala ang pag-asa ko. Alam kong kaya ko siyang talunin. Eventually, mahanap kong kahinaan niya. Pero anong gagawin ko kung mismong katawan kong sumusuko? Kanina pa ako nakikipaglaban, at tao lamang akong napapagod. Hinahabol kong hininga ko nang muling umatake si Jamaica.
Hindi ko alam kung paano ako nakaiwas. Pero nagpasalamat na lang ako sa natural reflexes ko. Tinawanan niyang bahagya akong pagyuko. Kalahati ng bigat ko'y nakaasa sa spear na hawak ko na nakatusok sa lupa. What now? Demon reincarnate? Do you feel like going back to the hell you came from? Mayabang niyang pahayag. Naningkit ang mga mata ko. Hindi ako demon. Wala siyang karapatang akusahan ako. Kung hindi ka kayang tapusin ni Brian, ako ang gagawa nun. This place has no room for a flag like you. Itinapon niya ang spears na hawak niya sa akin. Kasunod nun ay mabilis siyang tumambling sa direksyon ko. Nagawa kong salagin ng sibat na tatama sa akin. Pero hindi ko na nagawang umiwas sa kanya. Nahawakan niya ako sa leeg. Piniga niya yun hanggang sa hindi na ako makahinga. Napakalakas ni Jamaica. Sa pagpipilit kong makahinga, nabitawan ko ng 2 armas na hawak ko. Nagawa niyang iangat ako sa lupa. Hindi ako makapaniwalang babae ang kalaban ko. Ilang segundo na lang pakiramdam ko mauubusan na ako ng hangin.